Dire-diretso po yung mga pagpapala at mga himala po na ginagawa niya. Dahil karamihan po ng mga dinadala dito at pinamiminto kay San Diego ay yung mga batang may sakit po. At meron tayong kasama ngayon from Halahala, si Yellow Hat Project. Sir, good afternoon po. Malaki din yung contribution ni Hironier sa history natin dahil nakapag-document siya ng maraming mga kwento. Tara ma'am, akitin natin yung Tara, loob, no? akit tayo sa taas. Ito Original po, lahat original ito. pa rin ano po? Original. Kasi ito talaga yung dinadayo talaga nila. Kahit yung mga historian, Opo. dumadayo talaga sila dito. Ang bayan ng Halahala ay matatagpuan sa lalawigan ng Rizal, sa silangang bahagi ng Laguna de Bay. Isa itong natatanging lugar na halos napapalibutan ng tubig, dahilan upang may turing itong isang peninsula. Dahil sa lokasyon nito, ang Halahala ay mayaman sa likas na yaman at nagtatagli ng tanawing kahanga-hanga. Bago marating ang bayan ng Halahala, ay madadaanan muna natin ang Barangay Kisaw, na kilala rin bilang tahanan ng San Diego de Alcala. Isa ito sa mga makasaysayang simbahan sa lalawigan ng Rizal na sumisimbolo sa matibay na pananampalataya at kultura ng mga tao sa lugar. Itinatag ito ng mga paring Franciscano noong taong 1583. At habang binabaybay ang daan patungo sa Halahala, unti-unti nating nasisilayan ang pagbabago ng kapaligiran mula sa mataong lugar patungo sa mas tahimik at luntiang tanawin. Sa kabila ng pagiging malapit nito sa Metro Manila, nananatiling payapa at hindi ganong mataong bayan. Kilala ang Halahala sa sariwang hangin, malinis na kapaligiran at mga tanawing perpekto para sa pahinga at pagninilay. Sa pagdating natin ng Halahala ay papasyalan din natin ang historical marker na matatagpuan sa sentro ng bayan. Ang marker na ito ay inilaan para kay Paul de la Heronier, isang Pranses na manggagamot at manlalakbay na tumira ng halos 20 taon sa Halahala, na nagkaroon ng malaking ambag sa pagunlad ng lugar noong ika-19 na siglo. At mula sa sentro ng bayan ay matatagpuan din ang isa sa mga pamanang kasaysayan ng lugar. Ito ay ang Marunilla Ancestral House na itinayo pa noong taong 1838. Ang bahay na ito ay nagsisilbing tahimik na saksi sa mahabang kasaysayan ng Halahala. Sa kabila ng paglipas ng panahon, nananatili ang struktura nito na nagpapakita ng arkitektural na kolonyal na uso noong panahon ng Espanyol. Makikita rito ang matibay na materyales, malalawak na espasyo at detalyeng sumasailalim sa pamumuhay ng mga tao noong unang panahon. Kaya tara, samahan niyo ako sa isang masayang paglalakbay at pagtuklas papuntang Halahala, Rizal. Good afternoon guys, this is Kuya Mario once again at welcome back po muli sa ating panibagong paglalakbay at pagtuklas. At nandito tayo ngayon sa probinsya ng Rizal at nasa Pililya po tayo ngayon, no? Dito sa Pililya Windmill Farm. Meron po tayong pupuntahan dito guys sa isa sa mga maganda rin pong bayan dito sa probinsya ng Rizal, no? Aalamin natin kung ano ba yung mga makikita natin dito, kung ano ba yung mga daan na pwede natin ma-encounter papunta po doon sa bayan ng Halahala. Pero bago yon, may dadaanan muna tayo dito sa may Pililya, yung sa Barangay Kisaw. Meron kasi dong lumang simbahan na itinayo pa ng 1500. So papasyalan din natin yun para makita rin natin. So this is my first time po na papasok po dito sa ruta na to. Bali ang ruta na to is Pililya, Halahala, and then ang tagus po nito is Mabitak. So tara, excited na ako at papakita ko sa inyo yung madadaanan natin. So let's go. Ito sa kaliwa natin yung Pililya Windmill Farm, tapos ito yung papasok ng Halahala. Pero sakop pa to ng Pililya itong pinagmamotoran natin ngayon. Napakaliwalas ngayon ng panahon, ano. So time check muna tayo, 11:39. At magtatanghalian na rin. So titignan natin dito kung ano ba yung ma-encounter natin na daan. Dahil ngayon pa lang po ako makakadaan dito sa ruta na to. Ang tagus po nito is papunta ng Mabitak, Laguna. Etong daanan na to ay paborito po ito ng mga siklista dahil ang ganda po ng daanan talaga dito sa Pililya Halahala Road papunta ng Mabitak. Ito po yung mga parang sa mga beginners, sa mga siklista dito yung mga paborito nila. Ngayon may mga nakikita na ako ganina, may mga nasalubong na ako na mga nabibisikleta dito. Malapit na lang pala guys yung simula dun sa may Jollibee na pinag-umpisahan natin papunta dito sa may Kisaw, sa Pililya sa may Kisaw. Ang pagkakasabi nila parang etong Barangay Kisaw is bayan talaga ito, dating bayan. So hindi ko alam kung ano yung istorya nung barangay na to, pero alam ko kasi bayan itong Kisaw dati. Ayan na, welcome to Barangay Kisaw. So barangay siya dito sa Pililya. Ito po yung dulong bahagi ng Papililya and then Halahala.
Ay grabe, ang ganda rin pala dito guys, oh. Doon sa dulo nakakita na ako ng matangkad na bundok. Lakas ng hangin guys, oh. Kung ewan ko naririnig niyo yung ihip ng hangin. Oh, lakas. Kasi para siyang napapalibutan ng mga bundok. Tapos sa gitna yung yung diretsong highway. So dito na raw tayo. Kakanan daw tayo dito sa may A. Bonifacio. A. Bonifacio Street. Okay, ito mayroong 7-Eleven. Ito yung pagpasok San Diego de Alcala Parish Church. Yan. Ngayon lang ako makakapunta dito. Mukhang piyesta pa. May pabasa. Dahil mag-holiday na nga guys is yung yung marami nagpapabasa na dito. Ito na. Ito na pala yung simbahan. Okay guys, bali dumating tayo dito sa may San Diego de Alcala, no? May pabasa pala dito ngayon. So kung makikita natin siya dito, yung simbahan nila, yung San Diego de Alcala, ito daw is maliit na chapel dati. Yan. Ito nga pala yung pagpasok sa loob ng kanilang simbahan. At meron silang curator dito, si Ma'am G. Ma'am G, good afternoon po. No? Good afternoon Apo, po. pasensya naman biglaan. Okay. Apo. Ma'am G, bigyan niyo naman po kami ng konting history about po dito sa San Diego de Alcala. Dito po sa may Kisaw. Kisaw, opo. Doon po sa mga hindi nakakakilala, malamang po ngayon lang narinig ang Barangay Kisaw. Ang Barangay Kisaw po ay unang nakilala ng Bawrong po kasi ay parte po ng Pililya, bali magkasama sila nung araw. Mm-mm. Pero nung simula po ng ihiwalay ang Pililya Rizal sa Morong, doon po unang sumibol at nakilala ang Kisaw bilang barangay po ng Pililya. Wow, oo. Actually, hindi ko talaga ang pagkakaalam ko lang ma'am, etong Kisaw kasi is dati daw pong bayan. Opo. Oho. Ito po ay dating bayan noong pong panahon ng Espanya pa. Dahil 2 beses pong nag-sumite ng petition po ang mga taga rito sa Kisaw. Pero yung unang chance po nila na magpasa ng petition, hindi po na-aprobahan yon dahil sa kinulang po yung hinihingi nilang 500 tributos nung araw. At nung paglipas po ng 2 dekada, at nagpasa po ulit sila ng petition, doon po na-aprobahan na maging bayan ang Kisaw. Yun po yung tinatawag nung araw na quasi-bayan. Quasi-bayan? Opo. Oo. Okay guys, meron na naman tayo natuklasan dito sa sa may Pililya, no. So kung napansin ko dito, ma'am, no, yung struktura po ng ng simbahan is talagang luma na, no. Opo. Talagang luma na po ito dahil ito po ay itinatagpo noong 1599 to 1632. So it's almost 394 years na po ang tanda ng simbahan. 394 years. Opo. Mula po dito sa may pintuan hanggang doon po sa may dulo ng altar, yan po ang original structure ng simbahan. So wala, original pa rin po ito, ma'am. Opo, nadagdag lang po yung magkabila, pinalaki lang po. Kasi ito po ay ginawa po ng mga praileng Franciscanong pari nung araw. At tinatawag po itong kapilyang bato nung araw o ermita. Kapilyang bato. Opo, Oo. pahingahan nila nung araw po ng mga Oo. Franciscanong praile. Actually, ma'am, ngayon ko lang talaga natuklasan na may ganitong simbahan Opo. dito. At ito po ay ginawa po at sinaayos din po ito bilang pag-aalay po at bilang pasinaya po at pasasalamat nung i-canonate po si San Diego de Alcala noong pong 1588. 1580. Talagang napakatagal naman. Opo. No? Ma'am, okay lang ba i-explore natin? Sige Pakita niyo po. po sa amin ano yung pwede natin makita dito sa Opo. San Diego de Alcala. Opo. Okay. Sige po. Tara guys. Ito So, po, mapakita ni ito ma'am. po yung mga structure po, katulad po nito, yung wall niya, magkabila po iyan. Dati po, sarado itong part na to, close po yan lahat, at tangin nyo lang po ang nagkaroon din po na extension doon. So, ibig sabihin, ma'am, yan. Ito lang po. Tapos, ito lang pong Opo, kwadrado ito na lang po yan. talaga original. Oo. Hanggang doon po sa may altars, doon sa likuran. Oo. Ang cute ng Opo. ng simbahan ng Kisaw, no? Opo. Oo. Kung Ito, makikita ma'am, niyo gawa po- pong adobe po ba ito? Adobe po yan. Oo. Opo.
Kung makikita nyo naman po, nandun po sa kung nga po tayo ay nasa Lenten season, may tela po kasi, hindi natin makikita yung original po na imahe ng San Diego de Alcala. Although meron po kaming replica dito, Oo. ayan po, at nandun po yung relic niya na tinatawag. Okay. Dito po Yung sa relic, ito po ay ang relic ng San Diego de Alcala. Ito po ay kinuha dito sa kanyang part po sa may bato. Yan po ay binigay sa atin noong pong 2019. Nang Ayan po yung maipagkaloob. part po ng, Opo, ng katawan po ng ni katawan po ni San Diego de Alcala. Wow. Ayan po. Ito po ang langis niya. Ito ang langis. Opo, Oo. yan po yung may kasaysayan yung langis na iyan. Oo. Ganon din po yung mga himala ni San Diego de Alcala. Mm-mm. Si San Diego de Alcala po ay kasaysayan po niya nung ma-canonate po siya at mapunta siya dito. Dire-diretso po yung mga pagpapala at mga himala po na ginagawa niya. Mm-mm. Dito po sa Kisaw kasi kilala siya bilang santo ng mga bata. Santo ng mga bata. Okay. Kaya po siya tinagan santo ng mga bata rito dahil karamihan po ng mga dinadala dito at pinamiminto kay San Diego ay yung mga batang may sakit po. Mm-mm. Karamihan po, maraming patotoo, lalo na sa ibang lugar, sa ibang bansa, na talagang iniano po nila, idinidiboto ang mga may sakit na bata sa kanya po. Oo, kay Kaya, San Diego de opo. Alcala. Okay. At kung nga po din nung araw, panahon po ng mga lolo-lola natin, nakaugalian na po natin na syempre po malayo sa kabihasnan. Opo. At yung mga may sakit po dito, lalo na po yung mga matatanda, ang paniniwala po nila kasi kapag ikaw ay nagpunta sa kapilya ni San Diego de Alcala, Apo. makakaramdam ka ng kaginhawahan. Lalo na po yung paghaplos o pagpahid po ng langis po ni Langis. Tata Diego. Nagbibigay po kayo ng langis, ma'am? Sa Opo, may mga wow. may mga namimigay po kami ng langis lalo na pagka ano po. Sumasapit langis, po yung kada 12 po ng buwan, meron po kaming healing mass. Mm-mm. At meron din po kaming procession niya. At doon po namamahagi kami ng langis ni Langis. San Diego. Oo. Opo. Grabe no, may ganun pala dito, no? Marami po siya mga himalang ginawa. Alam niyo po, hindi mabilang. Pero ang pinakaano po na ginawa niyang himala dito, taon-taon na nangyayari. Taon-taon. Opo. Although November 12 po ang kanyang kapistahan, alam naman po natin kada November, malakas ang bagyo na Opo. umaano sa atin. At yung pong bagyo yun, hindi po namin masasabing disaster dito, Opo. kundi isang biyaya. Bakit po? Kasi po, ang number one pong mga pinaghahanap buhayan dito ng mga tao ay pangingisda at pagsasaka. Pangingisda at Kaya opo, pagsasaka. kada po sa sapit ng November, pag pa po may bagyo, maraming huling bangus po ang ating mga magdaragat. Mm-mm. O yun, yung po yung nakagisnan na ng mga sinauna, mga matatanda, saling lahi na rin po, na ang ibig sabihin po doon ay ang pagbibigay ng biyaya ni San Diego, lahat po sa mga magdaragat, kasi gusto po raw niya na lahat ng mga may bahay dito, bago magpiesta po, kailangan talaga may handa bawat bahay. Wow. Kaya nag-ano siya, nagpo-provide talaga si Opo, San Diego. nagpo-provide po So, yun talaga yung isa siya. sa mga patunay. Opo, patunay po. At meron din po tayong mga, recently, nito lang po, nagkaroon tayo ng pilgrimage. Opo. May mga nagpatunay rin po at nagpatotoo ng kagalingan nila. Meron pong isang pilgrimage dito na talaga pong sumasakit ang kanyang tiyan. At habang ako po ay nagkakatekism, iba na po pala pakiramdam niya. Nung mabanggit ko po yung regarding sa pagpahid ng langis at ilang kagalingan na galing kay San Diego de Alcala, at maya-maya po, pinahiran po niya ng langis ang kanyang sikmura. Mga 5 minuto lang po, bigla pong nawala yon. Wow. Opo. Siyempre, nandoon po siyempre yung paniniwala natin at pananampalataya sa pamamagitan po ng San Diego de Alcala, siyempre, tungo sa ating Panginoong Jesucristo. Oo. Grabe, no? So, masasabi po natin na talaga pong maraming kasaysayan ang naganap po sa simbahang ito. Bagamat maliit lang po ang aming simbahan, masasabi po namin malaki naman ang pananampalataya at pananalig po ng mga taga-Kisa. Oh, ayun, no? So, dyan, ma'am, sa likod, wala na po tayo makikita. Meron po dito, yung pong kanyang daan po patungo po dito sa kanyang damit. Damit. Opo, nakaugalian po kasi rito na kapag po pumupunta yung mga deboto, pumapahid po sila sa damit ni San Diego de Alcala. Okay. Ito po yung likod. Opo, ito po ang likodan ni San Diego de Alcala. Ito po At ang ito ay damit. nakaugalian na po na kada po mga namiminto sa kanya, lalo na po pag piyesta, dito po nagpupunta at ngayon po pumapahid po dahil ang sa kanila po ang paniniwala ng bawat isa sa amin dito na kapag pumahid ka sa kanyang damit ay tatanggap ka ng kagalingan at kung ano man po yung mga panalangin na idudulog natin sa
kanya. So, talaga sa may sakit po, ano? Opo. Oo. Ito po ang original Ito po ang image. original image ng Oo. ating San Diego de Alcala. So, hindi lang natin po makita. Opo, hindi lang po dahil- kasi po Lenten season tayo ngayon. Ah, Doon po sa mga gustong mamantuho, magdebosyon po sa aming San Diego de Alcala, welcome po kayo dito sa aming parokya ng San Diego de Alcala para po maranasan ninyo ang mga himala. At masasabi po namin makapagpapatotoo kung kayo po may mga sakit o nararamdaman at kung gusto niyo po na magkaroon ng peace of mind, pumunta lang po kayo dito at welcome na welcome po ang bawat isa sa inyo. Maraming salamat. Apo, maraming salamat po, Ma'am G. Opo. Bali guys, salamat na natin yung nilalaman po ng simbahan, no, yung kasaysayan ng San Diego de Alcala. So, hindi ko siya hindi ko naman lubos akalain na meron tayong makakausap dito. Ito siya guys, sa left side. Lumabas na tayo dahil kasi may biglang dumating na patay doon sa may loob ng simbahan. Yung dating kaugalian ng mga tao, yung mga sa mga bayan, yan tingnan nyo, may mga kabayo pa. Tapos ganito yung itsura nung parang karwahe ng patay. Yan. So pupunta na tayo doon sa pakay natin sa Hala-Hala. At ang sabi dito ni Google, bago tayo makarating doon sa mismong arko ng Hala-Hala, is meron tayong 10 minutes. So time check tayo, 12:53. Babalikan natin to, yung San Diego de Alcala. Alamin natin yung buong istorya niyan. Parang ang sabi sa akin doon, meron pang ibang may papakita sa akin doon sa may loob, yung mga santo nila, mga lumang gamit. May mga pako pa nga raw sila doon na sinauna. Yun ang sabi ni Sir. Yung pagpasok ko doon sa may simbahan, kinilabutan ako, hindi ko alam kung bakit. Parang may something doon sa simbahan ng San Diego. Nakakaiba. Base nga doon sa kwento, mahimala rin pala ang kanilang patron na si San Diego. Ang ganda na nakikita natin sa may harapan natin guys, napakataas na bundok. Hindi ko lang alam kung Sierra Madre pa rin yan, pero base dun sa mapa nakikita ko kasi Mount Sembrano, ayun ang pangalan na nakikita ko. Yan guys, nakikita ninyo sa left side natin habang nagmumotor tayo yung scenic view ng bundok na to. Tapos doon sa may ibabaw may nakikita ako doon parang grotto, may cross sa taas. Hindi lang kita sa camera, pero tingin ko bundok na ng Hala-Hala yan, hindi na siya Sierra Madre. Napakaganda ng daan dito sa papunta ng Hala-Hala. Wala akong ganong na-encounter na yung parang sira-sirang daan. Hindi siya ganun ka talagang straight na straight siya. Ganda guys sa left side natin ulit napakalawak ng to, taniman, tapos sa ibabaw mayroong bundok. Ayun ang dami nagbibisikleta. Welcome Sitio Mabia. Sitio Mabia, ang ganda tingnan nyo yung mga puno nakaganon sa atin. Yung ayan nakikita ninyo, ang ganda. Tsaka malamig sa ilalim na ito. Hala-Hala, Rizal. Yan, maligayang pagdating bayan ng Hala-Hala, paraiso ng Rizal. Bali sa parting kaliwa pala yung kanilang munisipyo dito. Parang nakikita ko na. Ang munisipyo nila, ang likod, bundok na mataas. Ito na. So ito na guys yung kanilang munisipyo dito. Ang munisipyo ng Hala-Hala. Ayan.
Ang ganda rin pala, ang laki. Halahala Municipal Hall. Tapos sa loob may mga may parang mga event. Kakatapos ng piyesta siguro dito. I'm coming back to the beginning. I'm coming back to you. But there was nothing in between us, and nothing cared from you. I open up my hands, you open up my eyes. I let go. All I am is yours. You can have. Okay guys, bali dumating na tayo dito sa may mismong halahala, no. Dito tayo sa may old municipality nila. Makikita natin dito. Ayan yung kanilang lumang munisipyo. At ang sabi sa atin ni Sir yung kausap natin dito, meron daw museum dun sa may taas. Kaso nga lang hindi natin mapasok ngayon dahil Saturday, sarado. At meron tayong kasama ngayon from Halahala, si Yellow Hat Project. Sir, good afternoon po. Sir, ano po ba yung pwede natin makita dito sa Halahala? Medyo marami tayong pwedeng mapasyalan dito sa Halahala, pero more on natural resources and yung mga scenic views natin, yun yung pwede nating pasyalan. But when it comes to history, may mga kailangan pa tayong ipunin na impormasyon at ikalap ng mga kwento. And medyo sad to say, kasi kukunti yung primary sources natin about sa history ng Halahala. Pero merong isa, which is yung journal ni Paul de la Heroniere. And itong journal niya na to, ay tumutukoy ito dun sa 20 years na pamamalagi niya rito sa Pilipinas, specifically nung tumira siya dito sa Halahala. And yun yung papasyalan natin, yung lugar kung saan nahandoon yung dating ari-arian niya, yung kanyang tahanan dapat na nakalagak pa sana doon, pero syempre wala na rin siya. Pero, meron dong estate marker. Ayun, oo. Sir, ibig sabihin, naitala pala to, no? Yes. Oo, naitala talaga. Documented siya. Documented, no? So, tara, sir. Let's go. Punta natin. Oo. So, guys, pupuntahan namin yung, yung mismong historical landmark dito sa Halahala. Si Sir Yellow Hat Project, nga pala. I-ano nyo po siya, follow nyo po siya sa kanyang Facebook page. Ayan. Nagkataon lang talaga na mahal na araw ngayon dahil yan, may pabasa. Ayan na. Ito. Dito tayo, sir. Malapit. Yes, ito na po. Ito siya, yung area na to. Oo. Actually, sayang lang, sir, no? Siguro kung na-bisita natin to ahead of time, pwede nating ipaalam na makapasok sa loob. Oo. Kasi ang interesting dito ay yung 2 century old na mga puno. So, ibig ng sabihin, akasya. sir, private property siya. Private property na siya ngayon. Oo. Tara, sir. Lapitan lapit natin. tayo. No? So, guys, hindi dito pala yung, yung historical marker na, kay, ano pong pangalan? Paul? Paul P. de la Heroniere. Taga saan po siya, sir? Siya po ay isang French physician. Oo. Pero before, nagtatrabaho siya sa ilalim ng government of Spain. And then, nung nag-retire siya, he decided na magstay dito sa Halahala. So, na-acquire niya tong Halahala nung binili niya yung buong peninsula. So, hindi natin alam exactly kung gaano kalawak yung nasasakupan niya Kasi yun lang yung nakalagay doon sa journal niya. Na binili niya yung buong peninsula ng Halahala. That's why, we're very interested na mahanap yung unang mapa ng Halahala na ginawa ni Marquez noong 1700s. Kasi yung mapa na yun yung magdedetermine kung gaano talaga kalawak yung sakop ng Halahala at yung ari-arian ni Heroniere. Oo. Kasi meron siyang meron siyang kapihan, meron siyang taniman ng tubo. So, for sure, malawak yung Malawak. niya. May mga poultry pa siya, may mga livestock siya. So, kaya, sir, ginawad po ng NHCP po ito dito. Yes po. Kasi, malaki din yung contribution ni Heroniere sa history natin dahil nakapag-document siya ng maraming mga kwento tungkol sa mga encounter niya sa iba't ibang mga indigenous people. Yung mga katutubo na naabutan niya before. Dito sa Halahala. Yes, lalo na sa Halahala, yung mga tinggian sa Cordillera. So, yun yung mga na-document niya. So, ito pala ang kanyang ginawad sa kanya dito. No? So, makikita natin dito, guys, manlalakbay na Pranses na dumating sa Maynila noong 1820. Nanirahan sa Pilipinas sa loob ng 20 taon. 20 taon pala siya. Yes po, 20 Oo. taon. Yun nga lang, hindi natin. Sir, may napansin ako dito sa loob ng bahay. May malaking puno dito. Yes, 2 po yan na puno. Century old na po yung mga akasya na yan. Although, we're not sure kung inabutan niya yung time ni Heroniere. Kasi, Oo. as far as I know, alam ko po, ang lifespan ng mga akasya ay nasa 150 years. Opo.
So, hindi natin sure kung yung bang puno na yan, nandyan na yan nung time na nandito si Heronier or bagong puno na siya. Ibig sabihin, sir, possible siya yung saksi, no? Yes, Sa mga ano. malamang. Sigurado. Kasi kung titingnan natin, sobrang laki po Oo nga, talaga sir, niya. no? Parang kailangan ng at least 5 tao para maakap mo yung isang buong puno na yan. Parang yung sa Tanay, sa may simbahan ng Tanay. Ay, opo. Oo, parang ganun ang itsura niya. Akasya na malaki. Tapos ito pa yung isang akasya, oh. Yes, so isa pa. Ang lalaki pala ng mga puno dito, no? So yun lang yung mga historical na nandito sa may halahala, no? Alam niyo sir, isa sa mga page ng journal ni Heronier, kapag nabisita niyo po yun, merong isang pahina doon kung saan, kasi may illustration din siya eh. No. So yung documentation niya, hindi lang written, pero may illustration siya May mismo. drawing din pala. Yes, dahil artist din siya. Wow. So ngayon, merong isang page doon kung saan dinrawing niya or in-illustrate niya yung hunting party nila dito sa Halahala. Oo. And merong isang puno doon na naka-drawing na medyo kahawig nitong isang to. Itong, So again, we're not sure kung yan yon. Oo. Pero kung sakaling yan kasi yon at ganun na siya kalaki, ganun na siya ka-massive, ibig sabihin more than 150 to 200 years na siya. Oo. So we're not sure kung yan yon or bagong puno na siya. Wow. So possible, no? Possible, no? Possible po. Ang galing na i-document niya talaga, no? Itala talaga niya. Yes po. Oo, ang galing. So yun guys, kung pupunta kayo dito sa may halahala, pwede nyo bisitahin tong kanilang historical marker dito na matatagpuan lang. Anong barangay po ito, sir? Ito po Barangay 2nd District. Barangay 2nd District. So malapit lang ito dito sa Actually, mismong, kilala po nila yung munisipyo spot dati. na to, si Heronier. Oo, ang galing. Sir, invite natin yung mga gusto pumunta dito. Baka may gusto pong pumunta dito sa halahala. Yes, Oo. opo. Sa mga gusto pong mamasyal, naghahanap ng malapit na pasyalan, pahingahan, at kung naghahanap kayo ng mga spot na pwede kayong mag-relax, nakakakalma, and masayang makisalamuha sa mga tao, ito po yung perfect spot, yung Halahala, dahil napakalapit lang niya sa Metro Manila. Lalo na ngayon, medyo mataas yung gasolina. Oo, No, oo. sobrang perfect na pasyalan ito. Marami po tayong mga resort dito na pwede nyong tuluyan, pwede kayong magpa-accommodate sa kanila. And then may mga pwede rin tayong activities na gawin dito kasi may mga spot po dito na pwede nyong pasyalan. Kagaya nga po ng pilgrimage, medyo may minor hike po yun eh. Nasa 200 meters above sea level po yata yung height niya. And Mount Sembrano ba? Dito ba, sir? Mount Sembrano? yung Mount Sembrano sa Pililla po. Sa Pililla. Malaya. Okay. Dito Pililla. po yung santong lugar. Santong lugar. Bundok sa din inyo. po siya, pero hindi siya ganun ka-complicated akyatin. Kasi nga po, again, pilgrimage siya, pinupuntahan siya lalo ngayong mahal na araw po. Okay, oo. Salamat po, Sir Yellow Hat Project, no? Salamat po. So time check tayo, 4:10 na ng hapon. At hindi na masakit sa balat yung init. Nasa sentro tayo ng ngayon ng Halahala. So itong pupuntahan natin, isa po itong kainan na ini-refer lang rin sa akin ni Yellow Hat Project na puntahan daw natin at kumain daw tayo doon. Is para daw siyang ito raw ay ancestral house. Slow down, accident prone area. Ito na yung pinaka parang deck nila dito, oh. Silipin natin. Ay, may mga bata dun sa sa baba na mimingwit. May ito na pala yung lawa. Ngayon, pwede pala dun bumaba para mag-fishing. Ayan ang lawak na yan. Ayan ang Laguna de Bay. Nakikita natin. So, ito yung kanilang, mayroong art dito eh. I love Punta. Dito madalas sumihinto yung mga siklista, mga rider na rin na pagpupunta dito sa Halahala. So tara, diretsuhin lang natin to. Ang isa pa sa mga kinagandaan dito sa lugar na to, habang nagmumotor tayo, nakikita talaga natin yung mga view na talagang mapapahanga ka na may ganito pala dito sa parte ng Rizal.
na hindi mo akalain na may ganito. Kaya na binabaybay nga natin tong ano, puro mga punong matataas. Tingin ko sobrang tatagal na itong mga puno na to. Perfect na perfect talaga to kung gusto mo magpahangin dahil yung hangin dito kakaiba. Malamig. Eto sila oh. May mga humihinto nga dito sa may gilid parang ayun ano lang sila. Picnic. Ngayon nauunawaan ko na kung bakit gusto ng mga siklista to. Dahil sa diretso yung daanan niya at walang ganong mga paahon, puro patag lang. Pero in fairness dito sa lugar na to, ano pa rin siya, maliwalas pa rin. Sa dulo daw yung ano natin, pakakay natin. Ito na. Ancestral house nga siya, oh. Okay guys, bali dumating na tayo dito sa may old tea house, dito sa may Halahala. Ito pala yung pinakadulo ng Halahala, yung barangay Bagumbong, no? So meron tayong kakainan dito na ancestral house. Ito, nandito sa harapan natin. Ayan. Bali, ang itsura niya is talagang matagal na rin, no? Yung kanyang itsura. Oo, ako si Irene. Siyempre, di ko gamit yung apelido ng asawa ko. Kasi Apo. Maronilla, yung may-ari nito. Opo. Ano po bang ano nito, ma'am? History ng bahay. Ang history ng bahay na ito. Ito ay, alam ko nagpagawa nito ay si Gurunier. Gurunier. Oo, meron Apo. daw siyang estatwa dyan sa may Halahala. Opo. Ngayon, di ko alam kung paano napunta kay De Borja. Opo. Si De Borja ang may-ari ng buong Halahala. Buong Halahala? Yes, yung may-ari. Tapos, yung aking, yung tiyahin ng asawa, tiyahin ng asawa ko. Opo. Tiyahin ng asawa ko. Si Hermogena Romero, Opo. siya yung unang may-ari nito. After ng De Borja. Mm-mm. Kasi si De Borja Mm-mm. at saka ang Hermogena, magkaibigan. Opo. Magkamadyungan yan nung araw. Okay po. Oo. Galing ito kay Deborah, tapos napunta kay Hermogena. Di ko alam kung bakit napunta. Ang sabi sa akin kanina nito, ito hindi nga inilalabas eh. Parang naipatalo sa sugal. Mm-mm. Sa madyong nung araw. Oo. Tapos ito yung naibayad. Ito ang ibinayad kay Itong bahay. Hermogena. Oo, matandang dalaga yun na teacher. Okay. From Nueva Ecija. Mm-mm. Oo. So, nung napunta kay Hermogena, ipinamana niya dun sa ano nang pangalan ng lola nyo? Si Juliana Matias Maronilla. Juliana Matias. Matias yan dala. Bali ang may-ari po nito, ma'am, Maronilla na. Maronilla kasi si Matias nakapag-asawa ng Maronilla. Okay, so ibig sabihin, So ito naman dun sa mother. Sa kumbaga mother ito, ma'am, side. Maronilla Ancestral House. Oh, kaya ngayon ito ay Maronilla Ancestral Okay. House. Oo. Okay. So 100 years na rin ito. Oo. Sabi sa akin ni Sir dun sa loob, ito rin yung pinakamatandang bahay dito sa Halahala, no? Oh, pinakamatanda. Ito po. Walang binago dito. Ang binago lang dito, yung inirestore lang siya. Oo, ang ganda nga, Oo. ma'am, no? Kaya lang, siyempre, umabot ng mga bagyo-bagyo, kaya medyo nasira na, Oo. hindi na rin namin mapaayos kasi medyo malaking, magagas. Malaking gastos po, Malaking no? gastos, oh. Mm-mm. Pero baka swertehin naman. Tsaka ang presko po niya, ma'am, dito. Pagpasok ko pa Oo. lang dito, gaya na, presko na yun, no? Okay lang, ma'am, explore natin yung loob. Oh, sige, Oo, sige, hanggang sa sige. taas. Okay, sige po. Oo, Sige, pwede ma'am. naman, Ano po ba oo. makikita natin dito? Makikita mo dito, ito, luma na to. Siyempre, ang mga haligi nito ay puro nakatornilyo lang. Ito. Kasi yun yung una nung araw. Ay, opo. Ito po Oo. yung pinaka-poste. Oh, yan ang poste niya. Oo. Ito original pa lahat yan. Lahat yan, original pa lahat yan. Pero lang yung sahig. Kasi itong sahig ng ito, bago na to kasi butas-butas na yan. Pero ang bago ito. Ito yung luma. Kumbaga, yan po, Oo. in-renovate na. Lahat ito, wala pang ginagalaw Tapos dito ito, na ma'am, pinapalitan. ginawa na pong restaurant.
Nung nag-pandemic, Nung nag-pandemic. Tapos ang pangalan nito, The Old Tea House. the old tea house na siya. Yes, oo. Nung nag-pandemic kasi, siyempre nawala na ng mga trabaho. Opo. So yung anak ko, naisip niya na wala silang hanap buhay. So nag-start silang mag-milk tea. Okay. So inoffer nung sabi nung sa halahala na bakit kayo, pwede naman nyo gamitin itong task. Kasi wala nakatira dito, kami lang mag-asawa. Yung isang Ay, so ibig kwarto sabihin dito. nun, abandonado pala ito? Abandonado, walang nakatira dito. Kundi kami lang mag-asawa, yung asawa ko, kaya lang namatay na siya. Ah, okay. Si Mr. Maronilla yon, yun yung isa sa hasyendero. Yun na yan. Wow, Oo. okay. So dito, ma'am, ito na po yung paakyat. Oo. Baga gitna po siya, ma'am, no? Ha? Yung paakyat, no? Yung hagdan, nasa gitna, nasa center siya. Oo, nasa center. Kasi ito nung araw, ano daw ito ng palay. Ah, ito po yung area na to. Oo, palay at saka bigas. Tambakan itong ito ilalim. ng palay at bigas. Oo. Ang laki ng ilalim Bali, niya, ang no? front niya yun. Oo, malaki ala. Kasi ito, parang, may opisina nga dito dati. Opo. Pagka yung mga magsasaka, sila ng mga palay, dito dinadala. Kasi, ito at bali, 3 barangay ang pag-aari nila. So, natitira na lang, isang barangay, Bagumbong at saka Kasinsin na lang. Yung Lubo, kanila dati yon. So, yun ay naibenta na sa Meralco. So, hindi na sa kanila yun. Ibig sabihin, ma'am, prominenteng tao pala sila, sir, dito, no? Isa sa mga prominenteng tao sa Alala. Mga hasyendero, yun ang Mga- kilala. Oo. Mga mayayaman, ano? Yaman, oo. Oo. Kasi wala kang bahay na ganito pag anong araw. Sabi nila, pag ganito kalaki, mayaman May ka. pera. May pera ka, oo. Tara, ma'am, akitin natin yung Tara, loob, no? akit tayo sa taas. Oo. Eto, luma na ito. Ito Original po, lahat original ito. pa rin, ano po? Original, yan. Ganda, no? Original. Ito, mga original ito. Mm-mm. Yan. Ni-restore lang namin yung mga sira, pinalitan, pinatsian, Mm-mm. yung mga haligi. Original lahat ng bintana, pera lang yung ibang kulay. Kasi Opo. gawa ng nabagyo, pagka bumabagyo, natatanggal. Ang presko, ma'am, ano po? Mapresko talaga Oo. dito. Dati bago pa kami, punong-puno ito. Kasi ito talaga yung dinadayo talaga nila. Kahit yung mga historian, Opo. dumadayo talaga sila dito. Mga original pa ito. Ito. Ayan, ma'am, ito pong Original din ito, nakita mo. Ay, ito. Pinapatsi-patsian na lang. Oo. Yan, original pa lahat yan. Napaka-presko dito. Ang sarap ng pakiramdam. Pag, yung iba dito natutulog. Maraming na naampun itong bahay na ito. Oo. Yung bentanilya nila, ma'am, ito pa rin, no? Ito po, yung bintana sa ilalim po, no? Ano na lang siya. Ino-open na lang para talagang presko. Ino-open. Pwede sinasarado yan. Oo. May mga luma pa ang gamit dito, ma'am? Wala na. Natira. Meron natitira isang kama. Yun nandito, kaya lang maraming tambak Kaya hindi ko Lahat ng pintuan yan, original pa. Nung daw araw, ito may santo raw dito. Mayroong santo dyan sa May gitna. santo dito sa gitna. Hindi ko alam kung naandyan sa simbahan. Ang ganda hanggang doon sa may taas, detalyadong Ayaw detalyado mang po, no? ipaano ng asawa ko. Ayaw niya ipapagalaw kasi gusto niya maging rustic. Yung original talaga. Kahit tingnan mo, luma na yan. Talagang lumang-luma na po, luma ano? na. Tapos ito, pinalagyan lang namin yan. Pero dati wala talaga. So nalaglag na. Gawa ng super lakas ng hangin dito. Oo. Ito, kinain ito ng anay. Semento na lang ito. Pero may natira pa naman. Ayan. Sa sobrang Sa katagalan. sobrang katagalan. Mulawin ito. Mulawin. Mulawin. Oo, mga mulawin yung post niya. Luma na to. Ito. Ayan, ganito dati nung araw kasi. Opo. Original din po Ito. itong seg, no? Ito, bago na ito. Ito Ito bago ang na. original. Oo. Ito na dito po. Di na nga lang masyadong na-maintain kasi ang hirap. Parang Ako nasa dati no? Mga ano kaya to? May nagsushooting na rito. Dito po? May mga nagsushooting. UNTV, dito nagshooting nung araw. UNTV, nagshooting. Tapos may mga din. Ito, kaya lang medyo makaalat na, no? Di ka kasi Okay lang po. agad. Luma na. Okay lang po. Oo, ito. Lumang banyo namin. Banyo ito. Oo. Luma na yan. Sinarado Ayan yung na mga lang. pinto, Kasi ano? walang tubig. Ito. Ito ang harap. Ito pong harap dati. Ito ang front. Oo. Kasi ito po yung nakatapat Ito sa ang lawa. terrace. Ito nakatapat sa lawa. Oo. Sayang may bahay lang, ano? Oo. Natakpan lang, no? Natakpan na ng bahay ng anak ko Oo. Kasi natakpan na rin naman doon. So sayang, hindi na siya overlooking. Pasok Dati, sana lahat ng hangin po dito. Oo, no? ngayon naharangan na yung
narangan na ng anak ko. Ito yung kwarto naman, kaya lang marami na kasing tambak, kaya nakakahiya ng i-ano. Mm-mm. Oo, kasi may mga gamit na. Ito, natambakan lumang. na. Ito yung luma pong higaan. Ito lumang higa. Ito natitira, ito yung antique. Ito nga gustong kunin ng halahala dati. Kumbaga, siya, i-preserve nila. I-preserve nila. Oo. Ito. Pero matagal na yan. Matagal na to, luma na yan. Mm-mm. Pininturahan lang namin. Inanuhan lang. Pero luman-luma. Tapos, As in yan pa rin ang kwarto, nakita mo. Luman-luma ang taas ng kisame niya, ma'am, ano? Oo. Ganyan din po yung kataas dati? Oo, ganyan na kataas. Dito kami nag-stay ng asawa ko. Pero restaurant na yan. Mm-mm. Tapos yung mga pintuan niya, may mga tagos dun sa kabila, ano po? Oo, tagusan yan. Oo. Kaso Kaya hindi nga na mabuksan, no? nabubuksan. Maliligaw ka nga. Huwag mo lang makita yung dukalat, Ayan. Oo. Ang galing, Talagang tagusan siya dun sa may labas. Tagusan din doon. Yun din, isang pintuan Oo. doon, tagusan din yun. Oo. Ang galing. Isa ito sa lumang bahay dito sa Halahala, which is hindi masyadong napipicture. Pero karamihan ng mga historian napunta talaga dito. Kasi ito bahay talaga ito. Kung tawag nga namin dito ay historical house. Historical house. Oo. Marami na itong naampon, marami nang tumira dito, marami nang tumuloy. Pag bumabagyo, lahat napunta sila Iba-ibang dito. tao na rin po, ano? Mm-mm. Marami nang naampon. So hindi na namin masyadong na-maintain kasi umina na. Dati ako nagtatrabaho. Yung dito, ma'am, sa may original pa rin po yung, yung hagdanan na, yung mga balustre na nandiyan dyan. Ito ay hindi na. Ito, hindi. Pinadagdag na lang namin kasi nga, Mm-mm. pagka may bisita yung asawa ko nung araw, Dito sa pa. halip na hindi, pagka may dala kaming pagkain Mm-mm. at nagluluto kami sa baba, Dito sa halip na. na hindi kami umakyat doon, siyempre nakakaabala kami. Kaya pinagawa namin ito para dito na dito kami. na. Ang galing. Tapos dito sa may labas, kita mo talaga, ma'am, no? Yung Oo, pagkaluma talaga niya, no? Oo. Alam ko kasi yung bintana niya, kapis ang Oo, tawag niyan. kapis yan. Oo, kapis. Pinakompleto pa ng asawa ko yan. Bungi-bungi na nga yan Pero yung iba, original. Pero at in yung ano pa rin, original pa rin. Yan, original pa rin yan. Ang galing, ano? Oo. Yan ang anak ko. Yan yung Ayan may-ari. si ma'am. Yung may-ari. Hello po. Yan yung Oo. panganay kong anak. Buti nga kakot nakabis ngayon. Mm-mm. Yun lang ang aming Pero sige, darating ang panahon na paayos ulit namin ito. Maganda, pa siya na Kasi ma-improve. nagantay lang kami ng medyo konting budget. Mahirap kasi. Ito siguro dati. Pero ang ganda-ganda nito dati. Oo. Dati dyan siguro, ma'am, sa gitna, may mga nagbo-ballroom siguro dyan. Oo. Kasi may napasok akong ganito May ancestral mga house, nagpa-party sila dito. Paparo. Dito daw, nagmamadyong nung araw. Dito. Oo. Nagmamadyong sila rito nung araw. Mm-mm. Oo. Alam mo, si Deborah at saka yung ang tiyahin ng asawa ko. Yun. Ay, hindi pala. Bali lola na niya. Kasi tiyahin pala yun nung mother niya. Tiyahin pala yun nung mother niya. O, matandang dalaga yun. Yun. Mm-mm. 1838 kasi nakita ko rito kasi ang halahala 1821 daw. So, ibig sabihin, 1838, itinayo itong bahay na to. Talagang napakatagal na. Namatay na nga yung mga Yung mga... namatay na yung mga nakatira. Oo. Baga, generation na Oo, lang yun. generation na, Generation. Pangilang generation na kayo, ma'am, kung sakali? Is yung sa Kung asawa sa po ninyo? asawa ko, kung sa Kaimena, sa pamangkin, sa asawa ko, pangatlo. Third generation na? Third generation na. Oo. At least, nandito pa rin, nape-preserve pa rin, ma'am, no? Oo, nandito pa rin yung istorya. Oo. Ano. Kaya nga sabi nung asawa ko, huwag ninyong pabayaan yung bahay na yan. Kasi siya pinarestore nga niya, pinaayos niya. Kasi giba-giba na talaga as in. So, pinaayos namin. And then, 2011 namin ito pinaayos. Ano na ngayon? So, ilang taon na. Oo. Sa tagal na. Kasi, hindi namin maisarado ito kapag ka umuulan, bumabagyo. Ang ganda. Pumapasok pa rin ng At least, nandito pa rin siya, no? Maraming pupunta dito, ma'am. Marami, punong-puno ito nung 2022, kailan ba nag-pandemic? 2019? Opo. 2019. Oo, yan, 2019. Yan. Dinadagsa po ito. Doon nag-start yung The Old Tea House. Nung nagkaroon ng pandemic, syempre, pandemic noon. Sabi ko lang, trabaho yung anak ko. So, inisip nila na mag-ano na lang. Sabi nung sa halahala, eto, mayroon kayong social distancing, pwede kayong mag-ano dito sa taas. Pinakita namin yung bintana. Sabi niya, pwede na kayo dito, kaya lalagyan lang nyo ng mga X na gano'n. Kasi, kumbaga, di ba, no, social distancing, ito, malaki ang mga bintana. Nakakaano yung ventilation. So, may ventilation. So, ito yung unang restaurant na dito sa Bagumbong. Bagumbong. Ito yung kaunahan.
Okay guys, bali tapos na natin interviewin si ma'am. So nalaman natin yung istorya ng bahay, no? At maraming salamat sa lahat ng mga sumabaybay sa ating episode. At kita-kits pong muli sa ating susunod na vlog. Salamat po. Bye-bye. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching, but somehow in all the right places.